Hi, I'm An Assis from Galleries Tower High Risers. Hindi ako talaga nagvo-volleyball. Parang nagte-table tennis ako nung elementary. Pero yung nanay ko kasi yung may gawa. Parang gusto nung nanay ko na parang lahat, i-try ko lahat ng bagay. Parang gusto niya na parang na-experience ko lahat ng activities, lahat ng bago ko mahanap yung kung saan talaga ako magfi-fit. Parang ganun yung gusto niya. Parang i-experience mo lahat, explore mo kung ano yung mga kaya mong gawin, ganyan. Tas yun, siya yung nagdahilan kung bakit ako napapasok sa sports. Kasi nung elementary, parang pag kasali ka sa sports, may award ka, ganyan. May award ka pag kasali ka sa sports. Tapos, kasi yun ay, parang bibigyan ka ng mga certificate, ganyan. Tapos yun kuya, tapos yun, table tennis ako dati. Tapos parang sobrang mahiyain ko pa, takot ako mapahiya, takot akong basta sobrang mahiyain po ako nung elementary ako. Parang sumali lang talaga ako para may award ako sa graduation nung elementary. Tapos yun, fast forward kuya. Basta marunong akong mag-table tennis talaga. Tapos yun, parang nung high school, marami ng may gustong nung high school ako parang in-encourage ako nung coach nung high school na parang, "Try mo lang, ganyan, kasi matangkad ka." Ta's parang ayoko talaga kuya kasi nga takot ako mapahiya, takot akong may masabi sa'kin yung ibang tao na, "Ano ba 'yan, hindi naman 'to marunong, ano ba 'yan, mukhang tanga." Parang gano'n kuya, parang takot akong ma-judge dati na kung ano, basta ayokong parang hindi ako ready sa sasabihin ng ibang tao about sa'kin. Kaya as much as possible parang tinatago ko yung sarili ko, parang nilalayo ko sa mga possibilities or mga sitwasyon na mahuhusgahan ako. Tas yun, 'di yun na nga kuya parang hindi ayoko talaga mag-sports ganyan, kahit modeling ganyan, pageant kinukuha ko kasi matangkad daw ako, ganyan. Eh, ayoko nga kuya kasi parang insecurity ko nga yung height ko. Kasi parang 'pag matangkad ka dati sa probinsya parang freak ka, wow. Hindi gano'n talaga parang 'pag ka dati kasi parang ako lang po dati yung matangkad nung kapanahunan ko noon. I mean nung sa lugar namin, parang ako yung pansinin kasi matangkad ako sa batch namin, ganyan. Ta's yun parang sobrang nai-insecure ako kasi parang ang hirap mag-fit in ba sa kung ano-anong bagay, ganyan. So yun na kuya parang high school ako ganyan, parang grade eight ako nun. Yung nanay ko kasi nga gusto nga niya ma-experience ko lahat ganyan. Ta's parang one time may nag-solicit nun sa amin, kasi may hardware po kami ta's si nanay lagi yung bantay dun. Ta's parang may nag-solicit na grupo kasi parang Mayor's Cup, summer nun kuya, ta's parang may nag-solicit na team na parang for their jersey daw ganyan, parang kung puwedeng mag-solicit ganyan. Ta's alam mo kuya nakakahiya. Sabi nung nanay ko parang, "Sige, magbibigay ako ganyan-ganyan. Puwedeng sali niyo si Ann." Ganyan. Ta's parang, "Ha, bakit ako sinali?" So parang ta's yun basta sabi niya parang nagbigay siya ta's after niya magbigay parang sabi, "Puwedeng isali niyo si Ann sa lineup niyo para mag-volleyball." Ta's yun parang umuwi ako nung bahay, wala kasi ako nun sa bahay nung nagpunta yung team na yun. Tapos nung umuwi ako kuya, sabi nung may nag-chat sa'kin, sabi niya na parang, "Be, kasali ka na sa'min sa lineup mag-ready ka may laro tayo bukas." Sabi ko, "Ha?" Sabi ko, "Ano 'to?" Ganyan, ganyan. Sabi niya, "Sinali ka ng mama sa amin, maglalaro tayo ng volleyball." Ganyan. Eh, hindi nga po ako marunong mag-volleyball. Parang, anong gagawin ko dun, parang gano'n. Ta's parang sabi ko, "Nanay, bakit mo yun sinabi? Nakakahiya." Siyempre kuya parang nakakahiya, parang nepo baby. Parang parang nagbigay ta's parang ang in return parang isali ako, parang saling kit-kit, ganyan. Siyempre parang nakakahiya po, ganyan. Kasi mahiyain nga ako, ganyan. Sabi ni nanay, "Hindi, okey lang yan, try mo lang." Ganyan. Basta lagi po ako ini-encourage ni nanay na i-try ko lang ng i-try yung mga bagay-bagay na parang basta parang makikita mo kung ano yung kaya mong gawin. Parang gano'n lagi yung inano niya sa'kin, tinuro na parang okey lang kahit hindi ka magaling, parang i-try mo pa rin yung isang bagay, gano'n. Ta's yun na kuya, dun nag-start yung kung bakit ako napunta sa sports, dahil dun. Ta's yun, takot na takot ako sa volleyball talaga. I mean nung may laro na kami parang pangpuno lang talaga ako sa lineup kuya kasi nga matangkad ako, kasi nga nagbigay si nanay ng jersey so parang kailangan isali nila ako, parang gano'n. Pero
sa kabilang banda naman kuya, ay nag-enjoy ako kasi parang hindi ko tiningnan na yung volleyball talaga. Parang tiningnan ko yung samahan. Parang sobrang happy ako dun sa team na yun. Kasi parang okay yung samahan nila kuya. Parang may banding-banding. Eh ako po kasi mahilig ako sa ganun. Tas yun, dun ako nasayahan sa parang sisterhood na nabuo nun. Tas yun, hanggang dun lang naman kuya yung ganap ko nung una kong volleyball. Parang Mayor's Cup lang siya sa barangay namin. Yun. Ano, di yun kuya, 'di ba? Parang yun nga yung background ko lang nung sa volleyball. Tapos parang high school na ako nun. Sinasalin ako sa intrams. Pero nakakahiya kuya kasi hindi talaga ako marunong tapos pinagtatawanan ako. Basta suki talaga ako sa bullying ng mga kabatch ko, ng mga klase ko. So parang hiyang-hiya ako lagi, pinagtatawanan nila ako, di ako marunong mag-volleyball. Eh ako nga, parang ganun, deadma sa inyo. Gusto ko lang talaga mag-enjoy, ganyan. Gusto kong, parang life is short, parang hindi mo itry yung mga bagay-bagay na hindi mo kaya, parang ganun. Tapos yun kuya, edi yun na, parang, yun na, parang tinanong ulit ako nung coach nung high school na parang try ko daw, parang bigyan ko ng chance. Tapos yun, naki-training ako sa kanila kuya. Pero, yung training kasi namin sa probinsya kuya, hindi siya yung katulad sa ibang program sa Manila or sa Cebu, Davao na parang continuous ba. Hindi ganun yun sa amin. Parang, kunwari kung kailan lang may liga, doon lang kami mag-e-ensayo. Parang ganun. Parang liga-liga lang talaga po. Parang ganun. Tapos yun kuya, di parang, yun, nag-enjoy naman ako sa volleyball. Pero hindi pa talaga ako marunong. As in, hindi talaga ako magaling. Hindi ako marunong sa mag-volleyball. Tapos yun kuya, parang may one league. May isang liga nun sa UST. Sa UST league yun kuya, na parang sumali kami. Tapos parang yun na nga, sumali kami, ganyan-ganyan. Eh ako naman, makapal lang yung mukha ko kuya. Parang sige po, sama ako, ganyan-ganyan. Kahit alam kong hindi naman ako talaga yung makakalaro. Parang kasama ka lang ganun, kasama ka sa lineup. Tapos yun kuya, naglaro kami sa UST. Tapos alam mo ba, nung 2019? Ay hindi. Basta 2017 kuya, parang grade 9. Tapos yun, parang may lumapit po sa akin na isang coach. Sabi niya na parang, nakalagay FEU, yan. Lumapit siya sa akin, sabi niya, sabi niya, ilang taon ka na, ganyan. Tapos yun, basta tinanong niya ako, ganyan. Tapos ang tanong niya sa akin kuya, hindi ko malilimutan, sabi niya, gusto mo sa amin ka na lang. Yun yung tanong niya sa akin noon. Tapos sabi ko kuya na, opo, gustong-gusto ko po, ganyan, feeling. Basta yun ang sabi ko, opo, gustong-gusto ko. Tapos natapos yung conversation namin kuya na yun lang. Parang sa sobrang na-overwhelm ako, sobrang excited ko ba. Di ko man lang tinanong na ano pong pangalan mo, paano po kita makokontak, parang saan po kita pupuntahan. Walang ganun kuya, ano pong pangalan mo, wala. As in, tas parang natapos yung liga namin kuya sa UST na hindi ko nga nakuha yung contact sa kanya. Hindi ko natanong. Tapos yun, natapos na, parang umuwi na kami, parang nasa isip ko siya na, ano ba yan? Bakit di mo tinanong? Paano mo siya kukontakin? Ganyan. Tapos yun kuya, after nun, hindi na kami nagkita. Ever. As in, hindi. Ngayon nagkita kami. Di na nga, wait lang. Basta hindi kami nagkita nung sa UST na. Hindi na kami nagkita. Tapos di yun na kuya. Parang, hindi siya nawawala lagi sa isip ko. Palagi ko siyang isip-isip na, parang ano ba? Parang what if ko ba siya? Parang regrets ba na lagi ko iniisip sa gabi-gabi, ganyan na parang, nakakainis, bakit hindi ko inano? Tapos yun, yun na kuya, parang fast forward sa mga eksena. Parang, yun lang, lagi ko nga po siyang iniisip, yung conversation namin ng coach na yun. Tapos nung parang yun yung pinanghawakan ko na napansin ako. Parang yun yung pinanghawakan ko na, pwede pala, parang gano'n, parang, pwede pala yun, parang gano'n. May nakita pala siya sa akin, parang gano'n kuya. Tapos parang yun, nasa probinsya lang po ako, parang lagi akong nag-aabang ng mga tryout sa UE, sa UST, sa FEU, sa Lasal, ganyan. Feeling, akala mo talaga, basta hindi talaga ako kuya, parang feeling ko lang, parang pinanghawakan ko lang kuya na,
Ay, puwede pala, parang gano'n, yung puwede pala, yun yung pinanghawakan ko na kahit alam kong hindi ako magaling, hindi ako marunong, hindi ako skilled, parang yun yung pinanghawakan ko na matangkad ako. So yun kuya, parang ang dami kong pinuntahan, parang, ayaw ni tatay na nagva-volleyball ako. As in ayaw niya, parang mag-aral ka na lang ganyan, mapapasma ka pa diyan, mapapagod ka pa. Basta gano'n yung tatay ko, parang ayaw niya akong mag-volleyball. Tas everytime kuya na may nagpo-post po na university, mga poster na tryout, ganyan, we're open, ganyan-ganyan. Alam mo ba, sumasakay talaga ako ng bus mag-isa kahit hindi ako pinayagan. Oo nga, sobrang pasaway ko talaga dati. Tas parang kahit hindi ako pinayagan, sasakay ako ng bus. From sa amin papuntang Manila, diyan sa Legarda, 4 to 5 hours. 4 to 5 hours yung biyahe. Tas yun kuya, 'di sumakay ako ng bus ganyan. Alam mo yung mga napuntahan kong school, UE, Lasal, kakatawa, Lasal, tapos ano pa ba, FEU, Arellano. Kasi kuya parang yun nga, antay lang ako ng antay ng poster, pero alam kong hindi ako magaling. I mean hindi ako as in kuya, hindi proper yung wala akong basic sa volleyball. Kaya parang pinanghahawakan baon ko lang ay puwede pala, parang baon ko lang ay matangkad ako, ganyan. Gano'n yung eksena ko. Parang okey lang matangkad naman ako baka sakali, parang gano'n. Lagi akong nagbabaka sakali. Tas yun na, basta pinuntahan ko sila lahat kuya, yun. Parang nahihiya ako, natatakot ako, pero parang meron sa loob ko na parang alam kong alam kong kaya, parang gano'n. Parang hindi ko alam, basta meron sa loob, sa feeling ko na may mangyayari, parang gano'n. Parang try mo lang, parang gano'n lagi yung feeling ko, try mo lang, try mo lang. Tas yun na kuya, ang meron na akong nung pumunta ako sa Arellano, parang kukunin na nila ako. Parang ganyan, ito yung parang pinakita na sa'kin yung offer nila na dito ka na sa'min, tuturuan ka namin mag-volleyball. Dito ka na sa'min, tuturuan ka namin mag-volleyball. Tas parang pinakita nila ito na yung dorm mo, ganyan. Tas parang nabibilisan ako kuya. Kasi grade 10 lang ako, parang hala, parang sabi ko po ay parang hindi pa ako ready, ganyan. Parang nabibilisan ako kuya kasi parang kukunin na nila ako, ganyan. Meron nga po akong, alam mo yung nasa loob ko na parang paano si coach na kinausap ako, parang andun pa rin siya sa isip ko na paano yung coach ng FEU na kinausap ako, hindi ko pa rin siya nakikita, ganyan. Parang yun po yung nasa dibdib ko lagi rin. Sinabi ko na lang sa Arellano na hindi pa po ako ready, ganyan. Sabi ko, ipapaalam ko po muna sa magulang ko, ganyan. Tapos sabi niya na parang, tinanong pa nga, bakit? Ayaw mo ba sa amin? Ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, hindi po, parang, hindi ko po pala kayang lumayo sa magulang ko. Ganun na lang yung sinabi ko, kuya. Tapos kasi, ganito kasi yun, nung pumunta ako sa Arellano, kinabukasan yung open tryout ng FEU. Di parang sabi ko ay, as in sobrang tough decision kasi kuya, parang ito na yun ay, parang dati naman ay gusto ko lang ay yung scholarship. Yeah. Pero parang kung magno-no ako dito, hindi ko naman alam yung mangyayari kinabukasan sa FEU kung kukunin ako. Parang ganun yung eksena. Tas yun na kuya, di pumunta ako sa FEU. Alam mo nakakatawa, yung coach sa Arellano, coach din pala sa FEU. Si Coach Mike, kilala mo si Coach Mike? Anak ni Coach Kid. Basta yun, sa Arellano siya, tas nakita niya rin ako sa FEU. Tas sabi ko, hindi ako ready mag-Maynila, pero nagpunta ako sa tryout ng FEU. Tas yun na kuya, nagpunta ako sa FEU dito sa Moraita. As in, hindi ko po alam paano pumunta dito ay. Kaya parang nagpasama ako sa friend ko dati. Hinatid niya lang ako. Kay Ate Ay ako nagpasama. Yung ate-atehan ko po. Tapos yung nagpasama ako dyan, hinatid niya ako dyan. Kuya, tapos parang alam mo yung parang kang nanginginig kasi parang yung mga kasabay mo, ang tatangkad. Tapos parang may mga kasamang coach. Tapos parang ako wala lang. Parang sali po. Parang Para akong ama na lang kuya. Parang pumunta lang talaga ako. Tapos parang alam mo yung confident akong pumasok sa FEU. Parang sabi ko, eto na. Kasi nga kuya, parang pinangahawakan ko na may kumausap sa aking coach. Parang confident ako na andun naman siya, ganyan. Lalapit ako, papakilala ako na ako yung kinausap niya dati, ganyan, ganyan. Kaya yun, parang may pinanghahawakan ako kuya na parang basta makikilala ako nun, ganyan, parang hopeful ako nun kuya na parang
bakit makilala niya ako, ganyan. Tapos yun, pumasok ko sa FEU na wala, parang hindi nung magse-serve na, hindi ako marunong mag-serve. Hindi tumatawid sa kabilang net. Tapos parang, basta ko yung bola, talsik-talsik, tapos yung spiking na, parang hindi ko matamaan yung bola. Basta sobrang nakakaya. Parang ang baon ko lang talaga yung matangkad ako. Wala lang, baka sakali magustuhan niya. Parang gano'n. Tapos yun na kuya. Tapos nakakatawa kasi parang, pero napili pa ako ng second day, ganyan, ng second day na. Tapos ng second day, in-explain na nila na ganito ganyan, parang kayo yung parang may mga potential, something, ganyan yung sabi niya. Tapos yun kuya, parang pagpunta ko po dun sa FEU tryout, wala dun yung coach na nakausap ko. Sabi ko, "Hala, bakit wala siya dito sa mga nakaupo?" Ganyan-ganyan. Sabi ko, edi parang pinanghinaan ako ng loob kuya kasi parang sinong lalapitan ko dito, wala akong kilala, ganyan-ganyan. Tas yun na kuya, parang wala, sumabay na lang ako sa Agos na, sumabay na lang ako na nag-tryout dun, yun. Sumabay po ako dun sa program nila. Tas yun kuya, parang sabi nila na, parang, ay, pasensya na, ganyan, parang college daw, incoming college daw po yung kukunin nila. Eh, high school pa lang ako nun kuya, parang grade 10. Tapos parang sabi ko, ay, ganun po ba, ganyan. Sabi niya na, oo, college yung, so, sabi niya kuya na parang college yung kukunin, ganyan. Di parang pinanghinaan na naman ako ng loob kuya na parang, hala, bakit, ganyan. Tapos sabi po kuya na, sabi na bumalik na lang daw ako pag magka-college na ako, ganyan. Tapos yun, parang doon ako pinanghinaan ng loob kuya na parang sayang ba na parang yun, parang sabi niya na college nga po yung kukunin, eh high school pa nga lang ako. Tapos yun kuya, tapos nung nagbihis na, ganyan, nagtanong-tanong ako doon, parang, kilala niyo po ba yung coach na, parang dinescribe ko kuya yung coach na na-meet ko po. Sabi ko dun sa mga kaila Kuya Jamas noon na parang, may kilala po ba kayong coach, yung maliit, yung may kulay ang buhok, yung medyo gulat, na medyo maitim po. Basta sobrang probinsyanang bata ko talaga nun kuya na parang naghahanap ng nawawala, parang gano'n. Nagtanong sabi, ay hindi namin kilala, ganyan. Tapos uuwi na ako kuya nun, kausap ko yung mga guard. Siguro mga 4 na guard yung kinausap ko na, kuya, kilala niyo po ba yung coach na ganito, ganyan? Basta lagi kong dinidescribe yung coach na nakausap ko na sa naaalala kong itsura niya. Tapos sabi niya, ay, hindi namin kilala, ganyan. Iiyak na talaga ako, kuya, kasi parang ang layo-layo ng binyahe ko. Tapos parang, wala. Tapos yun nga, kuya, parang yung pang-4 na guard na nakausap ko, sabi ko, yun nga po, dinescribe ko siya sa kung anong naaalala kong itsura niya, ganyan. Kuya, nakita niyo po ba yung coach na ganito yung itsura, ganyan, medyo maliit. Sabi niya, naku, baka hindi dito yun, baka sa FEU Diliman yun. Tapos sabi ko, ha, saan yung FEU Diliman, ganyan. Tapos parang, probinsya na nga ako kuya, hindi ko alam kung ano parte ng Maynila pa ba yung yung Diliman, ganyan. Tapos parang yun kuya, parang lalo akong pinanghinaan ng loob na saan yung Diliman. Parang wala na akong kasama nun kuya. Ang ginawa ko, sumakay ako ng jeep, tanong ako ng tanong na saan po yung papuntang Diliman? Tapos yung mga kanto-kanto ba kuya, yung mga tao, tanong ako ng tanong sa kanila na alam niyo po ba paano pumunta ng Diliman, ganyan. Tapos as in, sumakay na ako ng jeep, pero hindi ako nakarating. Kasi naligaw-ligaw na ako kuya. Di yun, parang natatakot na ako, tapos parang pinanghinaan ako ng loob, kaya bumaba na lang ako, tapos di na ako tumuloy sa Diliman, kasi hindi ko alam paano pumunta. Tapos yun, after nun kuya, tapos yun nung after nun, parang uuwi na ako ng probinsya. Sa ako kay nanay, nagsasorry ako kuya na parang, sorry kung hindi ako nakinig sa inyo, sorry kung lumuwas ako ng Maynila mag-isa, kasi parang nag-aalala sila sa akin kuya, bigla akong umalis, kasi parang ayaw nila akong payagan. Tapos yun, sorry ako na, tapos sabi ko pa, tama kayo, mag-aaral na lang talaga ako. Tama talaga ako. Naiyak talaga ako nun kuya sa bus. Sabi ko, tama kayo, mag-aaral na lang ako, makikinig na po ako sa mga sabihin nyo, ganyan. Tapos sabi ko pa nun kuya, parang at least sinubukan ko, sabi ko. Pero at least po sinubukan ko pa rin, ganyan. Tapos yun, after nun kuya, no, parang nag-move on na ako, ganyan. Parang nag-try na ako ng ibang hobbies. Nag-try akong magtahi. Nag-try ako magtahi kuya nung pandemic. Parang yun yung naging business ko. Na ako yung nagtatahi nung scrunchies. Alam mo yung scrunchies na po yun?
kamay lang yun dati kuya, tas nakaipon ako, nakabili ako ng makina talaga, ganyan. Yun yung ginagawa kong pantay. Tas sobrang lakas niya talaga ng pandemic, dun ako nakaipon. Tas after nun, sobrang dami ko pong na-try na ibang activities din na basta yung makakalimutan ko yung volleyball na. Tas nag-try akong mag-business ng puto, suman, dun sa probinsya namin. Parang labit-labit ko siya, kuya. From dun sa bayan namin, papuntang bayan na dun ko ibebenta yung puto, ganyan. Ganyan yung eksena ko dati. Parang parang bago ko dalhin, parang lahat yun may mga may-ari na yung mga schoolmates ko. Tapos saka ko lang, tapos kalaban ako ng kantin. Pinagbabawalan lang ako ng kantin eh. Kasi parang sobrang lakas ng puto, ako yung nagbebenta, ganyan kuya. Di yun, pero parang nakakalimot-limutan ko na senior high po yun ay parang tinanggap ko na kuya na doon na lang ako mag-aaral sa probinsya namin. Kasi nga ayaw talaga akong pakawalan ng nanay at tatay ko kasi bunso ako. Parang feeling ko kasi dati kuya, pag nag-Maynila ako nung senior high, parang sobrang daming opportunities na naghihintay sa akin. Parang feeling ko madami ako magagawa sa Maynila. Kasi parang kung magsistay ako sa probinsya, parang anong gagawin ko dito? Ganyan, magtanim ng kamote. Basta ganun yung feeling ko dati. Tas parang yung mga friends ko po, parang lahat na magmamaynila. Tas parang feeling ko, naiiwan ako. Parang feeling ko behind ako kasi lahat sila nag-Maynila na, ganyan. Parang mas may freedom na gawin yung mga ibang bagay na mag-explore. Ano nga ako kuya, mahilig akong mag-explore. Kaya parang, nung naiwan ako sa probinsya ng mga kaibigan ko, parang sobrang bumababa yung moral ko, ganyan. Pero, yun, nung natanggap ko na kuya na doon ako mag-aaral, doon ako naghanap nga nung mga pagkakabalahan ko. Tapos parang unti-unti ko siyang natanggap na hindi naman pala ako behind sa buhay, parang gano'n. Tapos yun kuya, parang nung mag-pandemic na nga, parang kinakatok na ulit ako ng sarili ko na ano ng plano mo, saan ka na magka-college. Wala nga po akong plano pa nun. Kasi nga pandemic, sobrang hirap din sila nanay at sila tatay. Tapos parang hindi ko maisip kung saan ako mag-aaral. Parang sobrang blanco kuya. Wala akong plano kung saan ako mag-aaral, ano yung process, kung saan university, ganyan, anong course ko, wala talaga kuya. Tapos parang doon na naman bumabalik sa isip ko na yung coach ng FE na nakausap ko, parang lagi siyang bumabalik talaga sa isip ko na parang try mo ulit hanapin, ganyan. Parang paano kung hahanapin, hindi ko alam yung pangalan. Tapos yun kuya, nung pandemic po, parang basta gabi-gabi ko siya iniisip yung coach ng FEU. Lagi ko siyang iniisip na saan ko kaya siya mahahanapin, ganyan. Tapos yun kuya, ang ginawa ko po, nag-chat ako ng nag-search ako sa Facebook ng FEU. Tapos tinignan ko po yung mga student na nakalagay na studying Chemi at FEU, ganyan. Tapos alam mo yung mga regular student, pinag-chat ko talaga yun. Sabi ko, hello po, may kilala po ba kayong mga athlete ng FEU, ganyan. Yung iba hindi nag-reply. Pero may mga nag-reply na parang, ito, kilala ko si ganto, ganyan. Tapos yung pangalan na binigay nilang athlete. Kasi kuya, wala akong kilalang mga players. Ayan, hinanap ko po sa Facebook yung coach nga na yun. Tapos yun yung nag-chat ako sa regular students, hanggang sa mga athlete na parang, may kilala po ba kayong coach na ganito yung itsura, ganito, ganyan. As in, lagi ko siyang dinidescribe pero wala nakakakilala. Tapos yun, yung parang may isang player po na nag-reply na parang sabi ko po na parang, pwede po bang makita yung picture ng mga coaches nyo? As in, sobrang kapal na ng mukha ko, kuya. Sobrang kinapalan ko na yung mukha ko para tanungin nyo na parang, anong pangalan po ng mga coaches ninyo, ganito, ganyan. Tapos parang, buti mabait yung player na yun, nag-reply. Tapos yun kuya, nag-reply siya na parang, ito yung mga coaches namin. Tapos nung nag-send siya kuya ng picture, sabi ko, oh my God. Sabi ko, nung pinakita niya yung picture nila kuya, yung as in yung buong team, sabi ko, hala, siya to, ganyan. Sabi ko, ito talaga, ito yung susi talaga ng pangarap ko, sabi ko. Sabi ko, siya talaga yung matagal ko na hinahanap. Tapos binilugan ko siya kuya, sabi ko, as in, naiiyak ako nung nakita ko siya, sabi ko, ito po, ano pong pangalan ni coach, nitong coach na to, sabi niya, si Coach Briones, ganyan, sa high school yan, ganyan. So, parang, yun, nung sinearch ko po siya sa Facebook na Doy Briones. So, parang nung nakita ko yung account niya, kuya, as in, umiiyak ako, sabi ko, finally, nakita, sabi ko. So yun, minessage ko siya, ganyan. Hello po, ako po, nagpakilala ko kuya na ako yung kausap niya dati sa Diliman. Ako po yung sinabihan mo na ganito, ganyan. Baka po pwede niya pa ako matulungan. Sabi ko, ganyan. So sabi niya, ay, oo, tanda kita. Kaso sa high school ako, sabi niya,
paano yan magka-college ka na, sa high school ako. Tapos sabi ko po na, ay ganun po ba? Di parang pinanghihinaan na ako ng loob, kuya. Tapos sabi ko, ay ganun po ba? Sige po, ganyan. Sabi niya, baka po matulungan niyo po ako kahit saan, coach. Sabi ko, kahit po sa NC or kahit anong school po na na makakatulong po sa akin na may scholarship, na makapag-aral po ako ng libre, ganyan. Sabi niya, sige, tutulungan kita. Try ko. Sabi niya, try ko, ganyan, ganyan. Sabi ko, sige po, coach. Mag-antay lang po ako dito, ganyan, ganyan. Tapos ayun, kuya, parang lagi ko siyang pinangahawakan. Lagi akong nagja-jogging kahit hindi ako marunong mag-volleyball, parang nagse-search ako sa YouTube kung ano yung mga pwedeng exercises ba para parang may baon ako kahit papaano. Kasi yun, kuya, after nun, siguro mga ilang months, nag-chat siya ulit, parang sabi niya na parang pupunta kami dyan, kasama ko si Coach George Pascua, sabi niya, pupuntahan ka namin, ganyan. Di parang tuwang-tuwa talaga ako, kuya. Sabi ko, yes, finally, ganyan. Magkakaroon na, parang pupuntahan nila ako. Tapos parang, ang inisip ko lang, kuya, ay parang paano ko din matutulungan yung iba kong mga teammates. Parang inisip ko na, sabi niya na parang mag-held daw kami ng open tryout, parang mag-invite din daw ako ng ibang kabataan din na nagba-volleyball, ganyan, baka daw may makita din sila, ganyan. Kasi ko nung dumating sila, parang ako kasi talaga yung pinakamatangkad, kuya, kaya siguro. Tapos yun po, parang nag-tryout na nga sa Real. Tapos yun, ako yung sinabihan ako nila Coach George na, nagpakilala ko, kuya, na ako po, nag-tryout po ako sa inyo dati, ganyan, kaso po hindi po ako natanggap kasi high school pa lang po ako, ganyan. Tapos parang, ay oo, tanda ka namin, ganyan. Tapos kinwento ko sa kanila. Nagpunta po na si Coach George, si Coach Mike, si Coach Manolo, tsaka si Coach Doy kasama. Tapos sobrang payat ko nun, kuya, talaga na marangkad. Sobra. Tapos yun yung kinento ko po sa kanila yung pinagdaanan ko dati na pumunta ako sa FEU, ganyan. Tapos yun, kuya, sinabihan nila ako na kukunin nila ako. Tapos sobra talaga ako tuwa, kuya. As in, hindi ako nag-stop kasi na hindi ako nag-stop na hanggang sa dumating sila, parang nagpa-condition ako, ganyan. So yun, nung kinuha na nila ako, yun. So nung nagpunta dito sa FEU, parang sobrang nahihiya ako, kuya, kasi parang yung mga kasabayan ko, parang mga star player pala sila nung high school. Parang si Chenny, star player sa Davao, si Latin Cabaldo. Tapos yun, kuya, parang nakakahiya kasi nung nagkita-kita na kami, parang spiking ba? Yung mga spiking, bumabaon talaga sila Jean Assis. As in, sobrang baonan yung mga palo nila. Tapos parang sabi ko, hello. Parang alam mo yun, kuya, parang anong gagawin ko eh. Tapos parang magsa-service kami, kuya. Yung serve ko hindi pumupunta sa kabilang net. As in, nanginginig pa ako kasi nahihiya nga ako sa kanila kasi yung mga serve nila ang bibigat. Tapos parang yung serve ko hindi umabot sa kabila, ganyan. Tapos sobrang nahihiya ako. Tapos parang ang ginawa ko, kuya, parang hanggang matapos yung drill, parang kunwari nagpupulot ako ng ball. Si Tin, nakakainis. Si Tin Ubaldo, parang sabi niya, Coach, si Anasis po, hindi nagsiserve, ganyan. Tapos parang, ba't naman sinabi mo ganyan? Tapos nung pinag-serve ako, hindi nagtinginan na sa akin, hindi nga po umabot sa kabila. Tapos yun, parang syempre nakakahiya, kuya. Nung season 84, doon ko na-realize na yung program namin sa Real, Quezon, sa probinsya namin, sobrang layo sa program sa sports ng ibang lugar like Davao, Manila, Cebu, and dito sa NCR. Parang doon ko na-realize na sobrang layo talaga, kuya. Sobrang layo. Tapos parang, nung andito na ako sa Manila, sobrang dami kong pinagdaanan parang pinanghinaan ako ng loob, kuya. Kasi parang ang layo nung hahabulin ko. Na parang parang possible pa ba? Parang ganun, kuya, kaya ko bang makipagsabayan? Sobrang lalakas nila, parang saan ako magsa-start? Parang ganun, kuya. Ang dami ko nang ino-overthink dati na parang naisip ko, parang deserve ko bang mapunta sa slot na to? Parang deserve ko bang makapasok sa FEU? Kasi dati, kuya, parang tinitingnan ko lang po yung nung nakuha ko ng FEU, parang tinitingnan ko lang siya as parang ticket para makapag-aral talaga ng libre. Yun lang yung tinitingnan ko dati, na makapag-aral ako ng libre, ganyan, makatulong kay nanay at kay tatay, parang alam mo yun, kuya. Tapos parang nung nandito na po ako sa FEU, parang doon po na-realize na hindi pala natatapos dun yung
yung responsibilidad ko na parang dun ako na ano na parang hindi, dati nga kuya nung wala pa ako, sabi ko parang kahit water girl lang okay na ako, ganyan kuya, parang basta may scholarship okay na. Parang yun lang talaga kuya, yun lang yung habol ko, scholarship. Tapos parang nung andito na ako sa FEU, parang hindi pala dun natatapos. Parang mas lumawak yung pangarap ko, parang ayoko na yung parang ano lang ako sa gilid, ganyan. Hindi lang scholarship pala yung pinunta ko. Parang hinulma ako ng FEU na ano, dream bigger, na hindi lang dapat hanggang doon natatapos yung pangarap mo. Yun. Nag-inspire sa akin na maging athlete yung nanay at tatay ko. Parang pinanghawakan ko na masipag sila and hindi ako dapat umasa lang sa kanila, ganyan. Parang hindi man kami mayaman kuya, pero parang tinulungan niya kaming maging madiskarte tsaka gumawa ng paraan kung paano kami, basta yun, tinulungan niya kami maging madiskarte. Sila yung ano ko, inspiration ko. Yung proudest achievement ko kuya, parang bukod sa na-drop ako sa PVL, yung natapos ko yung pag-aaral ko. Yung nakuha ko yung degree ko ng maayos po. Natapos ko yung wala akong bagsak, alam mo yun kuya, basta natapos ko yung college ko, yun talaga. Tsaka bukod dun sa dalawang yun, yung pinaka-proud ko ay yung kahit ganun yung naging journey ko behind that, parang kinaya ko talagang makipagsabayan. And yun, proud ako. Parang lagi ko lang nire-remind yung sarili ko na kung bakit ako nagsimula, yung why ko, which is yung family ko. Tapos yun, na-handle ko siya. Lagi lang ako nagsusumbong kay Lord. May notebook po ako na nagsusumbong ako na kung ano-ano yung mga nangyayari sa akin, ganyan. Tapos parang yun, nare-release naman po yung nararamdaman ko. Tapos parang lagi ko lang hinihiwala yung failure ko sa worth ko para hindi ako laging nada-down or nade-depress kung ano man yung nangyayari sa paligid ko. Basta mahilig ako sa content creation din kuya. Gumawa ng content, basta mahilig akong sumubok ng mga activities or experiences na bago sa akin. Mga side quests na iba't iba. Parang yun yung hilig ko. Mag-edit, magtahi, mag-business, lahat po ng mga bago na feeling ko mag-grow ako. Isa sa bucket list ko po kuya ay yung magkaroon ako ng magandang sports na program sa probinsya namin sa Real Quezon. Kasi yun nga kuya, parang gusto kong mag-give back. Kung ano man yung meron ako ngayon, parang gusto ko siyang i-share sa mga kapwa ko kabataan na maibalik ko din kung ano yung natutunan ko dito sa Manila, sa kanila. Yan. Gusto ko magkaroon ng continuous program. Hindi hadlang kung saan ka nanggaling, hindi hadlang kung hindi ka kilala, kung magaling ka man o hindi. Ang mahalaga ay yung willing kang i-work yung sarili mo, and nandun yung fire sa puso mo na lahat ng bagay kaya mong gawin basta pagkatrabahuan. Yay! Thank you! Thank you, Kuya Jobs.